Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Gagawin natin ngayon ay itong scooter na Yamaha kasi tumatakbo daw kahit naka-idle. Tara, let's do this! Ngayon, para malaman natin kung ano yung nangyari dito, kung ano yung nasira dito sa kanyang panggilid, bubuksan natin. Kasi dapat tumatakbo lang itong motor ni sir kapag pinihit niya yung silinyador at naka-high RPM yung kanyang motor. At kapag naka-minor na siya ay hindi dapat tumikot yung gulong dito sa kanyang motor. Pero ang nangyari dito ay kahit na naka-minor siya ay umiikot pa rin yung gulong niya dito sa likuran. Tumatakbo pa rin yung kanyang motor. Ayan, natanggal ko na yung kanyang CVT cover. Ano kaya yung nangyari dito? Yung kadalasan na nangyayari dito kapag tumatakbo o umiikot yung gulong dito sa kanyang likuran kahit na naka-idle, yung may problema dito ay yung kanyang clutch, yung kanyang clutch shock. Kaya bubuksan natin ito, titingnan natin para malaman natin kung ano yung nangyari dito. Ang sabi kasi ni sir, napakahirap i-maniho sa daan kasi kapag humihinto siya at nakaminor na yung kanyang motor ay tumatakbo pa rin. Kaya ang ginawa niya ay palagi niyang pinipihit yung kanyang preno para hindi lang siya makatakbo kapag humihinto siya. Naka-encounter na ako ng ganitong kaso na umiikot yung kanyang gulong kahit na naka-idle o nakaminor, yung Honda Click version 3. Ngayon ito na namang Yamaha. Ngayon titingnan natin yung kanyang clutch shoe. Sinisikwat-sikwat ko itong kanyang mga clutch shoe para malaman natin kung nag-function pa ba yung kanyang clutch spring dito. Kasi meron tong tatlong springs itong kanyang clutch shoe. At nung sinikwat ko siya, nagtaka ako kasi matigas. Bakit kaya matigas ito? Ngayon titingnan natin ito kung anong nangyari. Bakit tumigas itong kanyang clutch shoe? Kasi ganito yan, dapat pag sinikwat natin malambot lang siya at bumabalik siya sa kanyang pwesto kapag binitawan na natin. Kasi ang trabaho nitong kanyang clutch shoe, ito po yung nagpapaikot ng gulong. Bumubuka itong clutch shoe, tapos iniikot niya yung kanyang clutch bell kasi mag-i-engage siya dito sa loob ng kanyang clutch bell kasi bubuka siya sa loob, kaya naiikot niya yung kanyang clutch bell. Tapos pag umikot yung clutch bell naman siya yung nagpapaikot ng axle dito sa kanyang transmission. Tapos dito sa transmission, itong transmission gear, ito yung nagpapaikot ng kanyang gulong. Nakita na natin ngayon kung ano yung nangyari dito, ano yung problema dito. Nabasag pala yung kanyang clutch shoe, yung sabitan ng kanyang clutch spring. Kaya pala tumigas itong kanyang clutch shoe at ayaw nang gumalaw. Ayan o, meron ng basag sa ilalim. Kaya ngayon tatanggalin natin itong kanyang clutch shoe assembly. At ito na, natanggal na natin yung kanyang clutch shoe assembly. Ito na yung nabasag sa ilalim o. Yung sabitan ng clutch spring, natanggal na siya. Ayan. Ngayon papalitan na lang natin to ng buo kasi wala tayong mabili na isa-isa lang. Clutch shoe assembly lang yung available dito. Ito na yung ikakabit natin ngayon. Ito na yung bagong bili na clutch shoe assembly para dito sa Yamaha MXI 125. Ngayon mga idol, ikakabit ko lang tong kanyang bagong bili na clutch shoe assembly. Bihira lang mangyari na mabasag yung kanyang clutch shoe, yung sabitan ng kanyang clutch spring. Kadalasan yung clutch spring yung mapuputol dito, kaya umiikot yung kanyang gulong kahit na naka-minor o naka-idle yung inyong motor ay umiikot yung gulong tapos tumatakbo siya kahit na naka-minor. Tulad ng inayos natin na dati na Honda Click 125, ang nangyari doon sa kanyang motor ay naputol lahat yung kanyang clutch spring kaya umiikot yung gulong kahit na naka-minor at napakahirap i-maniho kasi pag start pa lang ay tumatakbo na yung kanyang motor, kaya pinipihit niya yung kanyang brake kapag pinapaandar niya yung kanyang motor. Yung preno niya ay pinipihit niya.
para mapigilan yung kanyang motor sa tuwing nagpapaandar siya. Kasi ganito yan, yung trabaho ng clutch spring ay napaka-importante kasi siya yung nagpapabalik sa pwesto nitong kanyang clutch. Sa tuwing tataas yung kanyang RPM dito sa kanyang motor ay mag-i-engage o bubuka yung kanyang clutch at i-engage siya dito sa kanyang clutch bell, kaya naiikot yung kanyang clutch bell kasama na yung kanyang clutch at saka naiikot rin yung kanyang shafting patungo dito sa kanyang transmission, kaya umiikot yung gulong. Tapos pag bumaba naman yung kanyang RPM o nakaminor siya ay babalik sa pwesto yung kanyang clutch. Hinihila ng kanyang clutch spring yung clutch pabalik sa kanyang pwesto. Napaka importante talaga yung clutch spring dito at saka yung kanyang clutch. At ngayon dahil naikabit na natin yung bagong clutch assembly, ngayon subukan natin mamaya. Kabit ko lang to lahat, itong kanyang mga CVT parts, itong kanyang buong torque drive assembly. Ngayon higpitan ko lang to mga idol. Ayan mga idol, nahigpitan ko na yung kanyang nut dito sa kanyang clutch. Ito na pala yung basag niya, ito yung nabasag dito sa kanyang clutch. Ngayon sinusukat ko yung kanyang luma dito sa kanyang bagong clutch. At ito pala yung brand ng kanyang bagong clutch, Musimo, parang brand ng t-shirt. At pareho lang yung laki ng kanyang clutch dito sa kanyang luma at itong kanyang binili na bagong clutch. Naisukat ko na kasi napaka-importante na pareho yung laki dito ng kanyang clutch. Kailangan pareho yung kanyang sukat ng kanyang bilog dito sa kanyang clutch para may kabit natin ng maayos yung kanyang clutch bell. Ngayon kakabit na natin yung torque drive assembly mga idol. Nalagyan ko na rin ng grasa yung bearing na nasa likod ng kanyang torque drive assembly, yung stick bearing. Nalagyan ko na ng grasa. At ito na, naikabit ko na yung kanyang clutch bell. Ngayon lagyan natin ng nut, tapos higpitan natin. Higpitan muna natin itong nut mga idol para hindi natin makalimutan. Ayan mga idol, napaka-importante talaga na hindi natin makalimutan yung paghigpit ng nut kasi buhay po ang nakasalalay dyan mga idol. At ngayon change oil natin yung motor ni sir. Tapos na natin na change oil yung motor ni sir. Ngayon subukan nating paandarin mga idol kung iikot pa ba yung kanyang gulong o tatakbo pa ba itong kanyang motor kahit na nakaminor. Okay na, neutral. Dali na, apurado, umudagan. Okay na mga idol, hindi na tumatakbo yung motor ni sir. Ikabit ko lang itong kanyang CVT cover mga idol at pagkatapos i-final testing natin mamaya. Subukan nating paandarin ulit para malaman natin kung talagang maayos na siya. Kailangan nating i-double check, paandarin natin na nakaminor, tapos titingnan natin kung iikot pa ba yung gulong o tatakbo pa ba siya kapag pinaandar natin itong kanyang motor. Kung meron na ba siyang pre-wheel, hindi na ba nag-i-engage yung kanyang clutch o nasa good function pa ba yung kanyang mga spring dito sa kanyang clutch spring. Ngayon kabit ko lang itong mga tornilyo mga idol, tapos higpitan natin. Ngayon mga idol, sana meron na kayong idea, meron kayong natutunan sa ginawa natin ngayon sa inayos natin na motor dito sa Yamaha MXI 125. Ito kasi yung kadalasan na issue ng mga scooter. Kaya ang payo ko sa inyo ay kailangan talaga na ipa-check nyo talaga every 6 months or 4 months yung mga CVT ninyo. So, yung mga CVT parts, kailangan yung ipa-check at kailangan linisan yung CVT. Kailangan na kung maaari ipakonsulta ninyo sa mga kakilala ninyong mga mekaniko kung saan kayo malapit o sa kasa para maagapan kaagad kung may magka-problema man yung inyong motor. Kung merong makita na posibleng magka-problema yung mga pyesa dito sa loob ng inyong CVT or kahit na ano sa inyong motor, ay kailangan ninyong ayusin kaagad para hindi lumala at lumaki yung problema. Kasi napaka-importante yan na maagapan kaagad ang problema sa inyong motor para maiwasan natin yung mas malaking gastos. Kasi kumbaga, prevention is better than cure. Kasi kapag binabayaan yan ay
magka-problema talaga kayo kasi meron ng madadamay sa loob at mas lalo pang masira yung inyong makina at mapalaki pa yung gastos ninyo. Ngayon, final testing natin. Paanda rin natin itong motor ni Sir. Ngayon, papaanda natin kay Sir yung kanyang motor para malaman natin kung ano yung masasabi ni Sir sa gawa natin, mga idol. Atras tau, kanyagi jud mo atras tau, dagat jud. Oh, yana luto ni ba, magtagko ka gungkod lagi. Mabante ka siya. Oh. Bisag dili pa padagadon.